Magandang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa gabing ito ay ang bagong buhay kay Kristo. Ang bagong buhay kay Kristo. The old has gone, the new has come, sabi niya po, mga ginigiliw. Alam nyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, kapag nakakilala ka na sa Panginoon, marami ng mata ang nakamasid sa'yo. Marami nang nag-o-observe sa'yo, marami nang tumitingin sa mga galaw po natin, sa pananalita natin, sa pamumuhay natin. Kaya ingatan po natin ang ating pananampalataya, ang ating pamumuhay bilang isang nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kung pare-parehas lang naman ang buhay ng nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ang isang born-again Christian na tinatawag, mga ginigiliw, kung pare-parehas lang naman ang isang nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo at sa ibang relihiyon, mga ginigiliw, bakit pa tayo naging born-again Christian, mga ginigiliw? Bakit pa tayo pumunta o pumasok sa iglesia ng isang pagiging Kristiyano kung pare-parehas lang naman ang pamumuhay natin, mga ginigiliw? Alam mo, pag ikaw ay nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ka ng extraordinary life. Naiiba yung pamumuhay mo sa ibang Kristiyano, sa ibang nagsasabi na sila ay Kristiyano. Yung pananalita mo, alam mo, maraming pumapasok sa simbahan, paglabas nila, nagmumura sila. Diba? Nagtatanim sila ng galit sa puso nila. Maraming kabulastugan, kalokohan ang ginagawa nila, mga ginigiliw. Pero iba ang nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Magbabago ang prinsipyo mo sa pamumuhay mo, mga ginigiliw. Kaya nga katulad ni Sakeo, di ba? Kung mababasa po natin ang buhay ni Sakeo sa Lucas 19, no? 1 hanggang 10. Nung nakilala niya, nagkaroon siya ng pakikipagtagpo sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Yung dati niyang pamumuhay, mga ginigiliw, tinalikuran na niya ang dati niyang pamumuhay, mga ginigiliw, kundi nagkaroon na siya ng bagong buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya meron yung tinatawag na restitution. Opo, restitution, dapat may gagawin ka. Hindi mo lang sinasabi na nagsisi na ako sa aking mga kasalanan, pero yung pamumuhay mo, ganun pa rin yung pamumuhay mo, wala pa rin pagbabago. Dapat may gagawin ka. Diba? May restitution. Kaya nga katulad ng isang gulong, no? Nagbibigay ako ng isang halimbawa na alam nyo, pag ikaw ay nagdra-drive ng isang sasakyan, katulad din ng buhay ng isang tao. Alam mo, yung nagpapatakbo ka ng sasakyan, tapos sasabihin mo, flat yung gulong. Tapos alam mo na flat, hindi ka pa rin bumababa at pinapalitan at inaayos. Sasabihin mo lang, hindi, magiging okay din yan. Maayos din yan. Hindi maayos yan, mas lalong lalala yung problema ng sasakyan mo hanggat hindi ka bababa. Tatanggalin mo yung gulong at aayusin. Yun ang ibig sabihin ng isang Kristiyano, isang nabago ng buhay. Mga ginigiliw. Di ba? Kaya extraordinary, naiiba ka na. Di ba? Hindi ka na yung dati. Kung dati, nagsisinungaling tayo, nagmumura tayo, alam mo,
nabago na yung buhay natin. Di ba? Iba na yung pananalita natin kung paano tayo makihalubilo sa ibang tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming nakamasid na mata sa inyo. Maraming nakamasid na demonyo sa iyo. Lalo na pag bumabalik ka, nakasama mo ulit yung mga barkada mo, yung mga may mga ginagamit kayo na salita na hindi maganda, di ba? Yung pagmumura na yan. Hindi, iba na po tayo. Opo. Alam mo, pag nakakilala ka na, sa akin noon, no? Alam nyo, nung hindi ko pa nakilala ang Panginoon, baka pinakamababa ang mura ko, 200 isang araw. Basta nagsasalita ako, may mura sa dulo. May mura po sa dulo. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, natatakot na akong magsalita ng pagmumura. Po, hanggang nagsimula na yung pagbabago ng buhay ko sa opisina namin, every Saturday, no? Sabado nights, yung sinasabi namin, may inuman. Yun ang ginagawa na po namin. Nag-iinuman kami sa opisina. Pero nung nagsimula kong nakilala ang Panginoon, hanggang hindi na ako nakikihalubilo sa kanila. Kaya medyo mas day. Parang nag-iba ka na, sinasabi po ng mga opisina ko noon, mga ginigiliw. No? Kasi alam ko na yung katotohanan. Diba? Nakakilala na ako sa Panginoon. Kaya mula noon, tinanggal ko na yung mga bisyo ko. Maraming nabago sa akin. Yung pakikitungo natin sa ibang tao, magbabago rin yung ugali mo, yung karakter mo. Diba? Oo. Dati madamot ka. Pero ngayon, bukas na yung puso mo sa pagbibigay, sa pagtulong sa mga nangangailangan, sa kapwa mo. Nakikita mo na yung pinagdadaanan ng kapwa mo. Ganun na po, yung puso mo, magiging puso na yan ng Panginoon. Hindi na katulad ng dati. Di ba? Alam niyo, nung hindi pa ako Kristiyano, may mga bisita kami noon sa barracks, yung mga kaibigan ni Pastor Alin, or yung kaibigan namin. Kasi, yung sahod ko noon, dahil tad-tad ako ng loan, bumili kami ng isang karne ng baboy. Nagkataon na may bisita, pang pamilya lang talaga yon. Sana aalis na. Talagang hindi kami kumain hanggat hindi umalis yung tao. Ganun. Kasi hinihintay mo talaga umalis yung tao bago kakain. Kasi ipapakain mo yun eksakto lang pang pamilya. Ganun ang ugali ko noon. Diba? Ganun. Kaya, pero nung nakilala ko ang Panginoon, no? Naging bukas na po yung tahanan namin. Mag-asawa, bukas po. Sino ba naman ang araw-araw nagpapakain, di ba? Kasi yun ang binigay sa amin na ministeryo ng ating Panginoon. Binigay niya na ministeryo sa aming mag-asawa. Di ba? Sino ba ang araw-araw na nagpapakain? Subukan mo kaya nga sabi niya dito sa Proverbs yung magbisita ka ng 3 araw, sabi niya, di ba? May sinabi dito. Oo. Pero hindi na po yun. Nabago na yung pamumuhay natin. Hindi na katulad ng dati. Diba? Oo, kaya i-treasure natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ingatan natin yan. Lalong-lalo pag nasa labas tayo. Kaya yung mga dating kaibigan natin, no? Yung dating kaibigan natin, tropa, tanggalin mo na yung tropa na term. Wala ng tropa. Kapatiran na. Yun na ang kwan. Yun na ang term. Bakit kapatiran? Biblical ito. Bakit biblical? Kasi sa langit, yung tatay mo, yung nanay mo, yung anak mo, magiging kapatid mo na yan sa langit. Wala nang, sa langit magkakapatid na po tayo lahat doon. Yun ang sinabi ng salita ng Panginoon. Kaya kapatiran, yun ang kaya tinawag na kapatiran kasi magkakapatid na po tayo. Hindi na tropa, yung tropa kasi parang hindi magandang pakinggan, 'di ba? Ito rin ginagamit din namin sa pulis noon na paglabas mo, alam mo pag nakasakyan ka, may magpapara sa iyo na pulis, tropa, alam na nila na pulis ka pag sinabi mong tropa, ang pulis to. Sige. Sige bok, ganun lang. Pagbibigyan ka na. Pero hindi na po. Kaya nga yung mga dating kaibigan naming mag-asawa, marami kaming kaibigan noon. May mga abogado, businessmen, nung hindi pa kami nakakilala sa Panginoon. Pero nung nakakilala na po kami sa Panginoon, nagbago na po lahat.
Nag-iba na po yung kaibigan namin, mga kapatiran na po. Kaya yung mga kapatiran namin ngayon, yung mga kapamilya na rin namin ngayon. Kaya once na magkakapatiran na pa tayo, kapamilya na rin po namin kayo, mga ginigiliw. Ganun po ang ibig sabihin. No? Kaya bantayan natin yung pananampalataya natin bilang isang kabataan. No? Maraming temptasyon yan. Maraming pagsubok yan. Yung temptasyon, hindi galing yan sa Panginoon, galing yan sa demonyo. Pero yung mga pagsubok na yan, no, yung mga pagsubok na yan, nagkakaroon tayo ng pagsubok sa buhay upang lumago tayo, upang mag-mature tayo. Di ba? Kaya nagbibigay sa atin ng Panginoon ng pagsubok na kakayanin natin upang lumago tayo sa ating pananampalataya. No? So, bantayan po natin, i-treasure natin yung pananampalataya natin, lalong-lalo na sa inyong mga kabataan. No? Paglabas nyo, dapat yung pananalita nyo, controlled lahat yan. Hindi na yung parang nagsasalita ka pa rin na gaya ng dati, mayabang, mahangin. Hindi po, tanggalin na po natin yan. Opo. Kaya nga, the way, pati yung action natin, di ba? Yung action natin, kung paano, alam mo kung may ugali kasi ng kapatid ko noon na pag may iniaabot ka na bagay, yung parang sila si barutan na, may nakita na kayong ganun na tao, yung ginaganyan niya, oo, parang makakuha ng galaw niya, magaspang, di ba? Oo, may mga Kristiyano pa rin na ganun. May iba pa na, pag nakikishake hands, dahil may galit siya, ginaganyan niya yung kamay niya sa'yo. Di ba? Hindi. Kaya nga pag makikipagkamay, kung lang soft touch lang dapat, di ba? Ganun lang. Oo. Ganun lang makipagkwan. Pero, ginigrip, masakit, di ba? Parang may galit to Oo. Kaya, bantayan natin yung pamumuhay natin. Di ba? Pamumuhay natin. Yung galaw natin, pananalita natin. Dapat mapagpakumbaba. Hindi na yung naninigaw. Di ba? Hindi na po. Baguhin natin. Mamuhay tayo katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng sinasabi niya dito sa 2 Corinthians 5:17. The old has gone, and new has come. Yun ang buhay ng mga taong nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Yung buhay natin, we are now portraying the life of Jesus Christ. Diba? Kasi yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo, konti na lang po, yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo, kung bakit siya nagkatawang tao, pinakita niya kung ano yung character and attributes of God. Kung anong pag-uugali ng Diyos, yon ang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating tularan kung tayo po ay nakipag-isa sa Kanya. Magandang gabi sa ating lahat. Pagkatapos po ng gawain na ito, you are all invited sa bahay para magkaroon po tayo ng konting salo-salo sa birthday ni Pastor Ano. So magandang gabi sa ating lahat. God bless po.